Ang dyablo, kapag naglalagay siya ng mga salaysay o kwento sa isipan ng isang tao tungkol sa kapwa niya, ang layunin niya ay udyukan ang taong iyon na kamuhian ang iba. At ang isang tao ay maaring magkimkim ng galit habang buhay kapag hindi siya nagigising sa katotohanan ito. Ito ang nangyayari kapag ang mga tao ay lubhang tumututol sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Binigyan sila ng dyablo ng isang maling salaysay. Maaaring ito'y nakabatay sa kanilang sariling damdamin ng inggit na lalo niyang pinalalala. Maaaring ito rin ay bunga ng hindi pagkakaunawaan. Hindi nila nauunawaan ang isang doktrina. Hindi ito makatwiran sa kanila. Wala pa silang revelasyon, tulad ng mga Pariseo na walang revelasyon tungkol kay Jesus sa kanyang mga itinuturo at ginagawa. Ngunit sinasamantala ito ng dyablo at lalo pang pinapalalim. Gustong-gusto ng dyablo ang pagkakabahagi at kinamumuhian niya ang pagkakaisa. Kaya may mga taong talagang nagpapasya na kamuhian ng isang tao ng lubos. Ito ang dahilan kung bakit may matinding galit laban sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sapagkat tinanggap ng mga tao ang maling salaysay na iyon at ang galit na iyon ay naging totoo sa kanilang mga puso. Kailangan nilang magpakumbaba upang tunay silang matulungan ng Diyos at mabuksan ang kanilang mga mata. Gustong-gusto ng dyablo ang pagkakabahagi sapagkat isipin ninyo kung gaano karaming tao ang nagsasalita laban sa mga lingkod ng Diyos. May mga taong umaatake sa mga lingkod ng Diyos na kung saan sa kanila sana silang tumanggap. Isipin ninyo kung gaano karaming tao ngayon ang pinahihirapan ng mga demonyo, may sakit, walang pag-usad sa buhay, at hindi lumalakad sa kanilang pagkatawag. May ilan pa ngang may malinaw na tawag sa ministeryo at may matinding pagnanais na maglingkod, ngunit wala silang taglay na kapangyarihan ng Diyos. May mga taong umaatake sa mga lingkod ng Diyos na sila sanang dapat tumanggap. Ang pinakamalaking pagpapalang ibibigay sana ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng lingkod na iyon. Iyon sana ang paraan ng pagtugon ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Ito ang kalagayan ng marami ngayon na nagsasalita laban at umaatake sa mga lingkod ng Diyos. Ito ang pakana ng dyablo. Kaya niya gustong-gusto ang ganitong pagkakabahagi sapagkat hinahadlangan niya ang mga tao na matanggap ang pagpapalang dulot ng pagkakaisa sa ugnayang iyon. Maaaring personal na ugnayan o gaya ng ugnayan ni Jonathan at David na kapwa pinagpala. Paargi rin itong maging pagtawag na maging espiritual na anak sa ilalim ng isang lingkod ng Diyos. Kung batid lamang ng mga tao ang mga pakana ng dyablo, hindi sila basta-basta magsasalita laban sa mga lingkod ng Diyos. Sasabihin nila, sandali, maaring ito ang pagpapala ko. Habol ng dyablo ang aking mga pagpapala. Habol niya ang aking pagkatawag. Habol niya ang aking kalayaan. Dapat akong mag-ingat sapagkat may mga patotoo rito. Maaring ito ang paraan ng dyablo upang hadlangan akong tumanggap mula sa Diyos. Marami ang natutulog sa katawan ni Kristo. Iniisip nilang tinutulungan nila ang simbahan, ngunit sa katotohanan ay sinasaktan nila ito at pati ang kanilang sarili. Kinamumuhian ng dyablo kapag ang mga tao ay ginagamit ng Diyos. Isaisip ito, maging sa pagsasalita laban sa mga lingkod ng Diyos at sa mga ministeryo o maging sa pakikitungo sa kapwa mananampalataya at mga kapatid kay Kristo. Dapat tayong magkaroon ng pusong naghahatid ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa, patuloy na pinapabuti ang ating sarili at nananatiling nakatuon sa gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa atin.